sa ikapitong gabi ng qiyam natin. Ibig sabihin, kanina ay ika-6 na araw ng ating puasa. Alhamdulillah. Sa tulong ng Allah Ta'ala, nakapag-ayuno tayo ng matiwasay at sana ay mapabilang tayo doon sa mga tao na nilayo ni Allah Ta'ala ang kanilang mga pagmumuka sa impyernong apoy. Dahil sila ay nag-ayuno sa landas ni Allah. Man sama yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sino man ang mag-ayuno ng isang araw sa landas ni Allah, ilalayo ni Allah Ta'ala ang kanyang muka sa apoy ng impyerno sa loob ng 70 taon. Alhamdulillah, naka-6 na araw na ng ayuno. Medyo malayo-layo na insyaAllah Ta'ala. Basta gagawin natin na lillah yung ating pag-ayuno na yan. Mga kapatid sa Islam, nababanggit natin sa mga muhadarat ang pagbabahagi ni Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sa 3 klase ng tao sa pag-ayuno. Merong 3 klase ng pag-ayuno. Sawmul umum, wa sawmul khusus, wa sawmul khususil khusus. Ibig sabihin, ang pag-ayuno ng pangkalahatan at yun ang pag-ayuno ng tao na iiwanan niya lang ang pagkain, inumin, pag-iwas sa paglapit sa asawa sa araw ng Ramadan hanggang sa bababa ang araw. Iyan ang pag-intindi niya lang sa ma'na ng saum. Huwal iftaru ila al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri at-thani ila ghurubi syams biniyati taqarrubi ila Allah Ta'ala. So, yun lang ang intindi niya. Ang pigilan niya ang kanyang mga sarili sa pag-inom, pagkain sa araw ng Ramadan mula sa paglabas ng fajar hanggang sa pagbaba ng araw. Saumul umum, lahat ng Muslim, ganun ang ating niya. Biniyati taqarrubi ila Allah para mapalapit kay Allah. Samantala, mayroong tinatawag na saumul khusus. Saum ng mga itinatangi ni Allah Ta'ala. Ang kanilang pag-aayuno, hindi lamang sa pisikal na ayuno. Subalit, yasumu al-ain, tasumu al-ain, wa yasumu al-udhun, wa yasumu al-lisan. Ang kanilang mga mata, tenga, at dila nag-aayuno. Hada saumul khusus, na hindi siya titingin sa pinagbawal ni Allah. Hindi siya makikinig sa pinagbawal ni Allah Ta'ala. Hindi yung habang nag-aayuno, makikinig ng music para ma-relax tigin. Uy, nakakalipatan tatigin so kagutom na mata. Para okay. Ha? Si Kulay, ha? Yung kanta ngayon ng mga bagong bata, ng mga kabataan. Kulay akan. Yan ang kwan niya. So wala. Nag-aayuno ang tenga, nag-aayuno ang mata, nag-aayuno ang dila. Hindi magsalita ng masama. Hindi magsalita ng bastos habang nag-aayuno siya. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuthu yawma idin wala yaskhab." Kapag oras araw ng pag-aayuno ng isa sa inyo, huwag kayong magsalita ng masama, bastos o anumang mga pagmumura. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu, kapag ininsulto ko ng isa at nag-aayuno ka, awayin ka niya, nasabihin mo, inni mru'un sa'im, ako ay nag-aayuno. Ibig sabihin, pag-practice sa sarili yun, na hindi makapagsalita ng hindi maganda ang dila mo, dahil masasayang yung reward ng ayuno mo. So, pangatlo, ayuno ng mga tinatangi at hinirang ni Allah Ta'ala, yung mga pinili ni Allah Ta'ala. Sino yun? Anong klase ng ayuno yun sa kanila? Mag-aayuno yung mga puso nila. Hindi lang dila ang mag-aayuno, pati ang puso mag-aayuno. Ano ibig sabihin ng puso mag-aayuno? Hindi sila mag-aapoy sa galit sa panahon nag-aayuno sila. Andyan yung pagsasabar nila sa pag-aayuno nila. Andyan yung kung may dumating man sa kanila na masakit, hindi nila papatulan o palalakihin yon o iuuwi sa awa yon, kasi para sa kanila pagtitimpi nila yon lillahi ta'ala. At kapag naipon, sabi ni Imam Nawawi,
at ang tatlong klase ng pagtitimpi sa isang nag-aayuno, ibibigay ni Allah sa kanya ang gantimpala na hindi na mabibilang. Ano yung tatlong klase ng sabar na maiipon sa nag-aayuno? Sa pagtitimpi mo sa pagkain, inumin at lahat, at hindi mo pakikipag-away at lahat, naipon sa iyo ang sabru ala ta'a, ang pagtitimpi habang sumusunod ka kay Allah. Hindi ka inom, hindi ka kakain hanggat hindi pa naggurubos syams. Hindi ka makikipag-away hanggat hindi pa gurubos syams. Hindi na ibig sabihin pagbaba ng araw, makipag-away ka na. Hindi. Pinipigil mo ang sarili mo doon sa ilang oras na yon. Pagkatapos, ay maipon sa iyo as-sabru alal aqdaril mu'limah. Magtimpi ka sa mga kadar ni Allah na masakit na ipaparating niya. Kahit tagayuno ka, may dumarating na trial sa iyo, pero sabar ka. Nagdudua ka kay Allah Ta'ala. Kapag naipon ang tatlo, papasok ka doon sa sinabi ni Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bigayri hisab. Tunay, sabi ni Allah, na walang iba na gantimpala ang mga matimpiin kay Allah Ta'ala, maliban na lamang na hindi na mabilang ang kanilang gantimpala kay Allah Ta'ala. Dalangin natin kay Allah Ta'ala na hindi lamang tayo doon sa Sawmul Umum, gaya ng sinabi ni Imam Al-Ghazali, bagkos dito tayo at least sa dalawa, sa Sawm ng mga hinirang at tinatangi, at yung katangi-tangi kay Allah Ta'ala, na pati yung mga puso at iman nila ay sumasabay doon sa bunga ng ayuno, natanggap nila kung anuman ang itinakda at tinutos ni Allah, at nagsasabar sila sa pinagbabawal ni Allah Ta'ala. Doon, makukuha natin ang pinakabunga ng ayuno, la'allakum tattaqun, walang iba kundi ang takwa o ang takot kay Allah Ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.